Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Salam, it is now 7:06 in the evening. Alhamdulillah at magkakasama na naman po tayo. Syukran sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. At ngayong gabi, isa po sa napakalagang pag-uusapan natin at may kipagkumustahan tayo sa National Commission on Muslim Filipinos. Magandang gabi po ang ating buting commissioner, spokesman ng NCMF, Sir Yusuf Mando. Princess Habiba po ito at Nurse Maguindanao ng Salam Radio. Hi, sir! Magandang gabi rin po, Princess at Nerds. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga taga-basubaybay sa buong Pilipinas. Uy, matagal na tayo. Hindi nakita-kita nila, sir. Akala ko nasa opisina na naman si Com kasi holiday. Magugulat talaga ako pag nasa opisina. Oo. Pero I think para nasa bahay na ata si Com. Yes. Okay. Com, eto makikipagkumustahan tayo. Siyempre, unang-una, Com, kumusta ngayon ang sinasabi na mga preparations ng Hajj 2024 dahil di umano ay nagpadala na ang Saudi ng go signal para simulan na ang ating Hajj preparations. Tama po ba ito, Com? Tamang-tama po. Actually, kararating ko lang galing sa office nung nag-message ka na sa office po ako, may ka-meeting ako. At may kinalaman sa preparation natin sa Hajj 2024. Okay. Tama po yung balita na karating sa inyo at simula pa po noong June 30 ay nakarating na sa ating tanggapan, sa ating komisyon, ang communication ng Saudi government through the Ministry of Hajj and Umrah na sisimulan na ang paghahanda sa Hajj 2024. Okay, sa ngayon, sir, ano ang magiging mga paghahanda po na gagawin natin? Dahil ito po gusto lang nating balikan that in this past few months parang napapa-hot seat ang NCMF dahil di umano sa issue na mismanagement umano ng Hajj 2023, dinadagdag pa nila Hajj 2022. Pero this year, 2024, ano po ang nakikita natin na management talk with the good secretary at ng office ng Hajj for the preparations for the 2024 at ang hindi na maulit itong mga binabato na mga na mga reklamo sa ating ahensya, sir. Tama po ang sinabi ninyo para hindi maulit at sana natutunan natin ang mga karanasan na kung minsan nagbibigay sa atin ng challenge. Ngunit just last week we come up with a declaration that 2023 Hajj is successful based doon sa pagsusuri, pagkandak ng post-Hajj assessment activity na kung saan na-dissect ang performance at ng output ng lahat ng grupo binuo sa gawa ng Hajj 2023. Bakit ko po yun binanggit? Sapagkat nasa preparation mode na po tayo para din alam ng ating mga kababayan ng naging nakaraang Hajj 2023 sa kabila ng mga hamon at challenges ay nagtagumpay po. Dahil mismo ang mga hujjaj natin ang nakapagsabi na nakapag-Hajj sila ng maayos at naisagawa nila kung ano ang kailangan nilang isagawa. Katunayan, ang ating pagkakaroon ng declaration last Thursday po ay yung unanimous en-bank resolution. Bakit po natin binabanggit ito? Sapagkat ang isa sa naging tagumpay ng Hajj 2023 ay yung pagkakaroon ng resulta ng seamless operation dito sa Pilipinas. By the way, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bali 2 stage po yung operation. Yung isa, yung local, yung dito sa ating bansa, yung pagprepara ng mga dokumento, katakot-takot na requirements, at yung pag-alis nila nang wala ni isa sa kanila ang naantala sa airport. Dahil naagapan natin yung previous experiences na pinag-ipon-ipon na ngayong panahon po, ngayong 2023 ay hindi nagkaroon ng stranded at hindi nagkaroon ng problema sa issuance of visa. In fact, few days before their scheduled flight ay hawak na po ng pilgrims ang kanyang visa
at ang kanyang passport at mga iba pang dokumento. So ipagpatuloy lang po natin yung pagsasagawa ng paghahanda, yung pagkakaroon ng express Hajj lane sa immigration. Hindi na po kailangan makipag-unahan, nakipag-agawan doon sa mga pasahero or doon sa mga ordinaryong passengers papuntang ibang bansa. Kaya ipagpatuloy po natin ito at papaigtingin pa natin ang pagkakaroon ng mga direct flight from the provinces to Saudi Arabia. At kasama po yon sa mga i-declare natin dahil yung phase 1, yung stage 1 ng operation natin ay naging matagumpay kung ihahambing mo doon sa mga nakaraang previous Hajj operations ng mga nakaraang taon. Nagkakaroon po tayo ng binanggit ninyo yung mga issues, yung mga nagkakaroon ng samut-saring mga pagpupuna. Tinatanggap po natin itong bilang aral at bilang eye-opener para sa preparation natin. Inshallah, doon na po natin i-focus sa susunod para maiwasan at hindi maulit yung mga naranasan ng atin mga pilgrims in Hajj 2020. Alright. Okay. Sa ngayon, no, eto kasi may mga kababayan din po tayo nakiki-update, no, dahil alam nila kayo pong makasama natin tonight. Kumusta po ngayon, no? Dahil nga, eto, 2024, pinag-usapan na natin ang preparations. Pero sa ngayon po, ano na po ang update na rin, no, doon sa mga ibinabatong mga reklamo nitong mga citizens natin na sinasabing mismanagement of 2023 Hajj. Meron na po ba tayong action dyan, Com? Kumusta na ang reaksyon din ng ating butihing secretary? Ang ating butihing secretary po ay simula noong nandoon pa tayo sa Saudi Arabia ay inihanda at na-submit na nila yung official communication sa kinaukulan sa Saudi Arabia, sa mga service providers na kung saan nagkaroon ng pagkukulang doon sa ibang mga serbisyong in-expect natin. At ang legal naman ng NCMF ay nakatutok din doon sa mga activities na hindi ko na pinasok yung issues sa mga complaint. In fact, bago tayo umalis, sinisiguro natin na ang lahat ng kapakanan ng mga returning pilgrims ay naikumpleto natin. Pagdating doon sa mga complaints or yung mga issues na kung saan ibinabato sa NCMF, isa po doon yung na-communicate at naka-forward po sa Congress yung investigation ay isang karapatan at isang pagkakataon po para marinig ng taong bayan officially ang ating mga pagpapaliwanag sa iba't ibang pahayagan ng mga nakaraang nandoon pa tayo sa Saudi Arabia. Kaya natin ito inaasahan dahil mismo ang mga kababayan natin ang pumupunta sa iba't ibang mga otoridad upang ilapit ang kanilang mga hinain, kagaya ng pagpunta doon sa Senado, kagaya ng pagpunta sa pagpapadala ng iba't ibang mga communication. At sana darating ang panahon, makamit nila ang hustisyang hinahanap nila. Ganon din po sa panig ng NCMF ay nakahanda rin tayong harapin ito at wala po ni isa doon sa mga pinaparating sa atin ang hindi natin aaksyonan sa abot ng atin makakayanan. Alright. Okay, sa Nords? Oo. I think tatanong ko lang si Com. Since we have already received the communication coming from the DFA or rather coming from the Ministry of Hajj through the DFA, ano na po yung mga first step na inaasahan natin with the preparation for the Hajj 2024 at yun nga, tanong din ng ilan sa ating mga kababayan, merong ilang mga service provider na did not met yung dapat na services na ibibigay nila. Are they still considered one of those who would be rendering services for the 2024? Ang preparation ay officially naka-publish sa official page ng NCMF. Kaya sa lahat ng mga pagkakataon, nakakausap natin ang publiko at nakakapagpahayag tayo sa pamamagitan ng Salam Radio at iba pang mga media network ay
lagi natin pinaparating sa kanila, makipag-ugnayan po, tumutok sa ating official communication. Meron pong calendar of activities, may advisory na rin po ang BPE or ang Bureau of Pilgrimage and Endowment. Lagi pong subaybayan ito at sa mga interested intending pilgrims for Hajj 2024 ay dapat po mag-keep in touch kayo sa mga SAIC at sa ating tanggapan sa iba't ibang region. Dahil this time po ang ating komisyon ay nakatakdang magtalaga ng focal person sa bawat region para matutukan at matugunan yung mga kailangan malaman o maisagawa ng ating mga intending pilgrims. With regards doon sa service provider, Nord, sinabi nyo kanina na maisama doon sa magpo-provide. Actually, yan ang isa sa mga gusto natin linawin sa atin mga kababayan. Ang mga hindi kwalipikado na service provider, hindi po yan papahintulutan ng Ministry of Hajj upang sumama doon or itap ng ating komisyon. Hindi po sila pwede bigyan ng permit, makipag-engage sa atin kung hindi sila pumasa doon sa standard ng government ng Saudi. Gayon pa man, this year, gusto rin natin imbitahan yung mga interested party para sila mismo ang makakita at makasuri kung sino yung mga service provider ang pwede nating gawing service provider for the next Hajj. In fact, nag-open tayo ng mga opportunity na yung mga taong may interest or taong may mga panukala, makipag-ugnayan lang po sa NCMF. Baka sakali, yun ang dahilan na kung talagang maayos yan, at makonsider natin yung mga proposal, we are open for any suggestion, recommendation, dahil gusto po natin itong gawin ng mas maayos. Sa katunayan nga, itong nakaraang Hajj 2023 Nords and Princes, yung mga hotel, yung service provider na na-engage natin, ay ang mga site po ang pinapunta ni Secretary Giring Mamunjong kasama ang mga official representative ng NCMF upang sila ang mamili ng mga hotel kung saan nakahotel ang atin mga jamaa ngayong 2023 Hajj. With due respect po, sila po ang unang pinapunta bago pupunta ang grupo na magsasign ng contract, ang mga site po from different regions. To be specific, from Lanao del Sur, from Maguindanao, from Sambasuta, may mga representative po yan. In fact, na-interview po natin ang ilan sa kanila habang nandoon pa tayo sa Saudi. Kung ito bang mga hotel ay mga preferred hotels na yun ang nirekomenda ng mga site. Ang sabi ng site, yan po ang mga hotel. Kaya, hindi rin po natin lubos na maunawaan kung meron tayong mga reklamo na kinuha ng NCMF, hindi binayaran o nilipat. With due respect po, yun po ang nalalaman natin doon sa mga nakausap natin. Hindi po ako kasama sa procurement committee. Pero yan po ang napagtanong natin doon sa mga grupo. Okay. At least malinaw, no? I mean, yun na nga eh. In every large organizations, in every large gathering, and in every teka lang. Ito, habol ko na din. Yes. Yung panawagan po na privatization, ano po ang sagot doon ng National Commission on Muslim Filipino? Ano po yung tanong? Yung panawagan nilang, i-privatize na lang daw ang Hajj. Ang pagpa-private, hindi Opo. Yan. Na sinasabing option daw po ito. Ano po ang reaksyon ng NCMF dito, sir? Ang reaction ng NCMF ay kagaya ng lagi natin sinasabi, bukas sa anumang panukala na aayon sa batas at naayon sa kung ano ang makakabuti sa kapakanan ng mamamayan. Hindi po natin yan binawalan, pero kagaya ng lagi natin sinasabi again, dumaan sila sa tamang proseso. Hindi po doon sa mga pagkakalat ng mga speculation or mga ganito. Hindi po yun ang paraan na para maisagawa natin ang tama. Baka sa halip na makakabuti doon sa pagsasagawa ng kaayusan,
baka sa dami ng impormasyon na ganitong suggestion, marami na pong mga naging dalubhasa pagdating sa mga issue. Iwasan po natin yun magpakalat o mag-trigger po ng mga pagdududa o pagsisira ng kapatid o kapakanan ng isang grupo, dahil hindi po yon gawain ng isang matinong Muslim at hindi po yon gawain ng isang taong may magandang adhikain para sa ikakaayos, not because galit ka sa isang tao kung ano-anong sinasabi mo, not because hindi ka nakasama, not because hindi na-consider yung proposal mo. Yan na ang gusto mong gawin. Pinapayuhan po natin ang atin mga mahal na kapatid na mga Muslim. Ilagay po natin sa tama. Baka yun po ang magandang suggestion yung galing sa'yo. Ayusin po yan. Baka yun po ang tama. Pag-usapan po ayon sa tamang proseso at sa tamang paraan. Okay. Huli na lang, last na lang to kasi kamakailan ay merong ilang mga organisasyon na gusto makipagdialogo with the National Commission on Muslim Filipino upang masagot yung ilang kanilang mga katanungan for the purposes also sana mapaganda daw yung 2024 Hajj pilgrimage. Bukas po ba bilang spokesperson ng National Commission on Muslim Filipino, bukas po ba ang komisyon na makipagdialogo dito sa mga organisasyon na ito para mapag-usapan kung ano man yung pwedeng mapag-usapan para mapaganda pa yung Hajj operations? Welcome po anumang dialogo na tungo sa ikakabuti ng pagsagawa ng ating mandato bilang isang komisyon at bilang dignified people. Gusto lang natin siguraduhin na ang mga organisasyon na ito ay may mga ginagawang ayon sa kung ano ang kailangan ng ating mga kababayan. Okay. Hindi naman dahil open tayo ay kung sino na lang. Tingnan din natin kung meron na ba itong nagawa at kung meron na ba silang track record sa pagsasagawa. Baka kung lahat naman ng mga pumupunta sa atin ay lagi natin binibigyan ng pabor or ganito, baka wala din tayong patutunguhan. Pero welcome po yan sa NCMF. Makipag-ugnayan lang po at kausapin lang po ang ating mga opisyal para matugunan natin yan, inshallah. Alright. So sir, now that it is open na po sa publiko na inshallah ay ready na, no? Handa na ang ating NCMF for the 2024 Hajj. Ano po ang ating panawagan, announcement, no, sa ating mga kababayan who are having their ikhlas na mag-Hajj para sa 2024? Go ahead, sir. Ang panawagan po natin sa atin mga kababayan who are intending to perform Hajj for 2024 ay ihanda po ang ating mga sarili, alamin kung ano ang mga dapat natin ipaghanda, yung ating sarili, kung kaya ba natin, kung naintindihan natin yung proseso at makipag-ugnayan na sa kanilang mga SAIC, doon sa mga SAIC na accredited ng NCMF. Yung alam nila, nag-guide sila ng kanilang SAIC. At tingnan din kung ano ang mga kailangan para habang maaga, yun po ang intensyon ng Ministry of Hajj ng Saudi Arabia. Kaya pinaaga yung preparation para maiwasan yung mga delays, yung mga hindi nakahabol sa deadline at para ihanda na rin yung awareness doon sa mga dapat nating i-expect pagdating sa pagsasagawa ng Hajj. Ang panawagan po natin, ang NCMF ay bukas at nakahandang makipag-ugnayan sa kahit na anong pamamaraan na ayon sa batas at ayon doon sa kailangan natin tugunan sa kanilang mga pangailangan. Inshallah. Inshallah. Maraming salamat, Com, sa pagbibigay sa atin ng update at syempre, no, para na rin sa mga nais humingi ng paglilinaw. Ayun, nasabi na po ni Com, bukas na bukas ang kanilang himpilan upang kayo po ay tumugon sa kanilang tanggapan. Maraming salamat ang ating butihing spokesperson ng National Commission on Muslim Filipinos, Commissioner Yusuf Mando. Magandang gabi po at ingat po kayo, sir. Maraming salamat po, Princess and Nerds, at maraming thank salamat you. sa Salam Radio sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa pagpapahayag ng tamang impormasyon. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.